Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin na muli pag nilay-nilayan ang kanyang mga salita. Tayo po ay nasa 19 na kabanata na ng 4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po yung aklat ng mga bilang. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y dumulog sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat Lord sa pagkakataon na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Samahan niyo po kami na pag-aralan ng iyong mga salita, Lord. Dalangin namin, Lord, na ipakita mo sa amin ang malalim na kahulugan ng iyong mga salita, Lord. Makita namin ang lawak at lalim ng pag-ibig mo. Salamat, Lord. Samahan niyo po kami and give us a teachable heart, Lord, na willing na magpabago, Panginoon, sa inyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Lord Jesus. We give you all the glory, honor, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili sila ng isang mapula-pulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagtatrabaho kahit kailan. Ito'y dadalhin nila sa inyo at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya'y nakatungin. So, dito po makikita natin na meron na namang bago at merong ipinapakilala sa ating bagong uri ng handog. Ano po? Ito yung sa English ay red heifer, no? Red heifer. Or dito sinasabi sa Tagalog ay pulang dumalagang baka. Ano ba yung ibig sabihin nito, no? Ang red heifer po ay baka siya kung saan ay hindi pa siya ang nais ng Panginoon na nai-offer sa kanya yung hindi pa talaga siya nagbubuntis, no? Hindi pa siya nakakapag-produce ng gatas, and hindi pa talaga siya nilalagyan ng yoke, ano, yung nilalagay sa batok, no, para magamit na tagahila or whatsoever. Yan. So dito sinasabi din, no, na ang hinihingi ng Panginoon dito ay dumalaga. So ibig sabihin babaeng baka, babaeng pulang baka. And then sabi dito ay ibibigay siya kay Eleazar, no? Kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya ay nakatingin. So dito po makikita natin, no, yung kakaibang way ng paghahandog dito sa mapula-pulang baka na ito. Mamaya makikita po natin yung difference nito sa kung paano talaga yung perfect way of offering, no? Yung perfect way ng paghahandog sa mga hayop. Yan. So sabi po dito sa verse 4, ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa dugo nito at 7 ulit na wiwisikan ang harap ng tultang tipanan. Pagkatapos, ang baka ay susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Ayan. Habang sinusunog ito, ang pari ay kukuha naman ng kahoy na cedar, ng hisopo at lana at isasama sa bakang sinusunog. So, dito po meron ng another materials na ipinapasama. Yan yung cedar woods at hisopo or hyssop, no? And then, kumbaga po makikita natin dito, no, lahat ng materials na yan ay isasama doon sa baka na susunugin. Bali 3 materials po yon, cedar wood, no, hyssop at saka scarlet yarn, no. So yan, makikita natin yan, yung mga 3 bagay na yan, no. Later, kung ano yung significance nito, no? Kumbaga talaga makikita natin ito, very familiar sa atin itong mga materials nito, yung cedar, hisopo at lana, lana or oil. Yan. So, 7, pagkatapos lalabahan ng pari ang kanyang kasuotan, maliligo siya sa papasok sa kampong. Pinuturin siyang madumi ayon sa kautusan hanggang kinagabihan.
Sa mga una nating mga pag-aaral, no, hindi mahalaga yung kulay ng ihahandog, no? Ang pinakamahalaga lang na laging sinasabi doon, dapat walang bahid dumis, walang blemish, walang kapansanan, dapat perfect yung sacrifice. But this time, merong nire-required, yung kailangan red heifer, kailangan mapula-pulang dumalagang baka. Then sinasabi po dito na walang blemish. So paano magkakaroon ng blemish yung red heifer? Sinasabi po na yung red heifer na yun, once na nagkaroon siya ng kahit isang balahibo na kulay puti or kulay itim, disqualified na siya. Hindi na siya pwedeng i-offer as a sacrifice. Ayan. Dito rin makikita natin, no, na yung dugo ng red heifer ay hindi siya i-drain, no, kasi kasama siyang masusunog ng balat, no, yung buong hayop, no, yung buong heifer, kasama yung balat, dugo at dumi. So walang isi-separate, no, kasama yun. And then isasama pa yung hisopo, yung lana, at saka yung cedar, no? So dito makikita talaga natin na yung kaibahan ng handog na ito. Yan. So kumbaga talaga makikita natin yung pagkakaiba, no, yung pagkahandog doon sa mga naunang nating pinag-aralan dito sa red heifer, no, kung saan yung mga dati, yung dinidemand ng Panginoon ay wala namang kulay, but this time kailangan ay may specific color, yun nga yung red, kailangan mapula-pula siya. And then dati kailangan lalaki, but this time nagde-demand ang Panginoon ng babae, no, babaeng baka, dumalagang baka. And then dati talagang kumbaga parang hinihiwalay yung dugo, yung balat, and yung dumi, di ba? But this time talagang sama-sama yon, no? And then makikita din natin dito ang sabi, siya ay papatayin sa labas ng kampo, no? Samantalang noon, papatayin yun dun sa may tabernacle. Ayan. Makikita din po natin na walang ikakat kahit isa. Kumbaga, kailangan siyang i-offer ng buo. At, again, sabi ko nga kanina, hindi i-drain yung kanyang dugo. Ayan. And, sabi pa na yung blood, no, yung dugo niya, ay instead na i-apply, no, 'di ba dati talagang ipinapahid, but this time kailangan niya ay sprinkled or iwisik sa altar. Then nabasa nga din natin yung cedar wood. Alam niyo po ba yung cedar wood, siya yung ingredients na kung saan ay nagbibigay ng mabangong amoy, no? Mabangong amoy doon sa handog na yan. Then makikita din po natin yung hyssop na ginagamit po ito, no, bilang paglilinis, no? Kung matatandaan po natin, isa din ito sa materials na ginagamit para sa paglilinis, ceremony, no, sa paglilinis sa mga may mga ketong. And even si David, no, nag-ask siya kay Lord na kumbaga na linisin siya, no? Sabi niya nga sa Psalms 51 verse 7, "Purge me with hyssop and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow." So dito makikita natin talaga na yung hyssop is isa siyang materials na ginagamit or ingredients na ginagamit para sa paglilinis, ano po. Ayan. And yung scarlet or yung ginagamit po dito na kulay pula na tela, ano po, na kumbaga po nagsisimbolo talaga siya dito actually as a curtain, no, sa tabernacle. Ginagamit din ito na garments ng mga pari, and yung covering ng kanilang mga table of showbread, no. Matatandaan natin itong scarlet na tela na to, it's material din na ginamit ni Rahab to be safe. Yan. So ang daming significance po na makikita natin pagdating po dito sa offering na ito. Yan. Kasuotan ng katulong sa pagsusunog ng dumalagang baka ay dapat ding labhan
Kailangan din siyang maligo at ituturing din siyang marumi hanggang kinagabihan. Ang abo ng sinunog na baka ay iipunin ng sinumang malinis ayon sa kautusan. Ilalagay ito sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Yan. And then, sabi dito, ito ang gagamitin ng mga Israeli sa paghahanda ng tubig na panglinis ayon sa utusan, sapagkat ang dumalagang bakang iyon ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So, wow. Talaga makikita natin yung foreshadowing of Jesus. Ang kasuotan ng mag-iipon ng abo ay lalabahan at ituturing din siyang marumi hanggang sa kinagabihan. Ang tuntuning ito ay susundin ng lahat habang panahon para sa mga Israelita at maging sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nila. So, walang exempted mo po. And then, makikita natin dito talaga na yung tatlong materyales dito sa ginamit sa red heifer offering, no, ay same sa mga kinamit nung si Jesus ay namatay. Okay? Later, isa-summary po natin ito. Mga dapat gawin kapag nakahawak ng patay. Sino mang nakahawak sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Upang maging malinis muli, kailangan linisin niya ang kanyang sarili sa ikatlo at ikapitong araw sa pamamagitan ng tubig na inilaan para dito. Kapag hindi niya ginawa ito, hindi siya magiging malinis. So this time, meron na silang ginagamit, no, na panlinis na rituals, no. Ito yung nga yung abo noong red heifer na ihinihahalo sa tubig. Sino mang humawak sa bangkay at hindi maglinis ng sarili sa pamagitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya ay mananatiling marumi habang panahon at ititiwala sa sambayan ng Israel. So dito po, ang gagamitin lang na tanging material, ingredients na gagamitin lang sa paglilinis ay itong tubig, no, ng yung tubig na kung saan meron siyang abo from the red heifer. O di ba makikita natin parang ngayon sa ating buhay, tayo lang ay maituturing righteous kung nasa atin si Jesus, and wala tayong pwedeng gawin dahil hindi tayo malinis ng ating mga mabubuting gawa, hindi tayo kumbaga maiko-considered na righteous dahil sa ating mabuting kalooban, kundi tanging ang Panginoong Jesus lamang po, no? Yan. So yan po yung nakikita natin na napakagandang mensahe nitong ating pinag-aaralan ngayon. Ayan. Sabi pa po dito, verse 14, ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tolda. Lahat ng naroon o sino mang pumasok doon ay tuturin na marumi. Yan. Sa loob ng 7 araw, pati mga sisidlang walang takip ay itinuturing din na marumi. Lahat namang makahawak ng patay o kalansay sa labas ng tolda at ang sino mang mapahawak sa libingan, ibig sabihin hindi sinasadya, mapahawak sa libingan ay itinuturing din na marumi sa loob ng 7 araw. Ang mga itinuturing na marumi dahil sa paghawak ng patay, kalansay o libingan ay kukuha ng abo na galing sa sinunog na handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ilalagay ito sa isang plangganang may sariwang tubig. Ayan. So, grabe, no? Grabe talaga yung power noong abo ng red heifer. Ayan. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malilinis ay kukuha ng sanga ng hisopo. Ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nila ang tolda, ang mga kagamitan nito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay, kalansay or libingan. So, again, dito makikita talaga natin, no, na meron talagang ginagamit si Lord para malinis, no? Or parang sa ating kapanahunan ngayon, without the preacher of the word, no, without the ministers who will share us the good news about Jesus Christ. So, di ba parang there's a lot of limitation, no, pagdating po sa kalinisan, no. Kaya grabe si Lord na nagpapadala talaga siya ng mga lingkod. Kagaya nga dito sinasabi na sila yung kakapit, no, ng hisopo, ilulubog sa tubig at wiwisikan yung lahat ng mga bagay maging tao na itinuturing marumi. Verse 19, sa ikatlo
At ikapitong araw, ang itinuturing na marumi ay wiwisikan ng sino mang itinuturing na malinis. Pagkatapos, lalabahan na itinuturing na marumi ang kanyang kasuotan at siya'y maliligo sa kinagabihan, ituturing na siyang malinis. 20. Sino mang itinuturing na marumi, ngunit hindi maglinis sa pamamagitan ng tubig na panlinis ay mananatiling marumi. Ititiwalag siya sa sambahayan sapagkat dinudungisan niya ang sanktuaryo ni Yahweh. So, ibig sabihin, meron ng remedy no, na maging malinis. Na kung ayaw mo magpalinis, as a part of your choice, as a part of your decision, then ang sabi dito, ititiwalag siya. No? Kasi, hindi naman, kumbaga kung may kasalanan ka, nais mo magpalinis pero walang remedy, wala kang magagawa. Pero nagkasala ka, tinuring ka marumi, then merong available na remedy, yet ayaw mo siyang gamitin, then it's your fault na maging marumi. Ano po? Kaya dito makikita natin talaga na ayaw ni Lord na marumi, ayaw niya ng unholiness, ayaw niya dito, I mean talagang gusto ni Lord na tayo po not just yung nasa order, hindi lang yon. Gusto ng Lord na tayo po talaga ay maglinis sa kanyang harapan. Ayan. And then sabi po dito, ang mga ito ituntuning susundin ninyo habang panahon, lalaban din ang kasuotan ng sinumang magwisik ng tubig na panlinis. Ang sinumang makahawak sa tubig na ito ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Anumang mahawakan ng taong itinuturing na marumi ay itinuturing ding marumi hanggang kinagabihan. Ngunit gayon din ang sinumang humipo sa mga bagay na iyon. So dito napaka-contagious no ng pagiging marumi. Talagang sobrang nakakahawa siya. Kaya dito makikita po talaga natin na yung kasalanan, no, talagang wala siyang pinipiling tao. Ano man yung estado mo, ano man yung posisyon mo, hindi ka exempted na marumihan once na nadikitan ka ng taong marumi din or nagkasala, or nakakadikit ka naman dun sa mga bagay na nakapitan ng nagkasala. So, talagang dito makikita po talaga natin na grabe yung pagpapaalala sa atin to keep ourselves clean, no, sa harapan ng Panginoon. Though, hindi naman natin talaga kaya yan without the help of the Holy Spirit. Now, tingnan po natin, no, yung picture ng offering ng red heifer at ano yung makikita natin, no? So, dito sa Panginoon, no? Yan, I mean yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. So, makikita po natin na tulad ng red heifer, hindi naman kumbaga kulay pula lang siya, no? Kulay pula tong baka na to na parang nagsisimbolize, hindi parang, kundi nagsisimbolize siya kay Jesus na covered ng kanyang dugo, no, nung siya ay ipinako sa krus. Makikita din po natin tulad ng red heifer na si Jesus ay pure at wala siyang bahid dungis, no, wala siyang kasalanan, no. Dito makikita din natin tulad ng red heifer, si Jesus ay never nagkasala. So, yung red heifer wala siyang yoke, no. Yung yoke kasi nagsisimbolize siya ng kasalanan. So, yung heifer, hindi pa siya nakakaranas na lagyan ng yoke sa kanyang batok. Like Jesus, no? Hindi pa siya nagkakasala ever. At kagaya po ng pulang baka na to, siya ay isinacrifice sa labas ng kampo. Tulad ni Jesus, ano po, pinatay si Jesus sa labas din ng kampo, hindi sa templo. Ayan. And then, si Jesus talaga then nagsisimbolize siya, nagpipicture siya sa unique sacrifice, no? Imagine, he is a son of God, he is blameless, no? And talaga makikita talaga natin dito, he is the perfect sacrifice, but a unique sacrifice din, kagaya po ng red heifer. And then makikita po natin dito na si Jesus ay inoffer, no? Talaga siya ng buo, no? Walang bali ng isa mang buto sa kanya. Yan. Then, tulad din po ng red heifer. And then, makikita po natin dito din na yung red heifer, itinurin siya na panlinis, no, sa kasalanan, no? I mean, sa karumihan ng
ng tao, lahat na nakakapit ng patay, ng mga marurumi, and so on and so forth. Like Jesus, no? Without Jesus, hindi natin maaangkin yung kalinisan. Without Jesus, hindi natin maaangkin yung kapatawaran. Kaya sa ating kapanahunan, Jesus is the perfect picture of the red heifer. So again, makikita din po natin tulad ng red heifer, yung kanyang abo na isinasama sa tubig na naglilinis, no, dun sa mga kasalanan, and yung karumihan ng mga tao that time, and even ng mga bagay, ay same din po sa ating Panginoong Jesus. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, dun tayo po, no, ay merong kaligtasan, no? And then kung saan makikita natin po talaga dito, without Jesus there is no righteousness, no? Wala tayong righteousness, but because of Jesus, no, we are considered righteous in the eyes of the Lord. So salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na kung saan doon pa lang sa Old Testament ay pinapakita na merong remedy si Lord sa lahat ng epekto ng kasalanan. At ganoon naman ang ating ini-enjoy ngayon. So salamat sa Panginoon. Sana po tayo napagpala, natuto sa kanyang mga salita. Muli po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lang po ang mataas na papuri. God bless everyone.